Umawat lang, nasaktan pa ang isang barangay kagawad sa Bacoor, Cavite. Sa kuha po ng CCTV, kita ang tila pag-uusap lang ng dalawang lalaki hanggang manampal ang isa. Sakto namang napadaan ang barangay kagawad kaya sinubukan niyang umawat kasama ng ilang residente. Pero imbes tumigil sa pag-aaway ang dalawang lalaki, pati ang barangay kagawad nadamay. Nabalian pa siya ng buto matapos niyang maitukod ang kanyang braso nang matumba sa kalsada. Ayon sa record ng barangay, nagiinuman ang dalawang lalaki bago magkaroon ng alitan na nauwi sa pisikalan. Humingi na raw ng tawad ang dalawang lalaki sa nasaktang kagawad pero nakatakda pa rin silang magharap-harap sa barangay kaugnay ng insidente. Naggaya ng motion for reconsideration si dating Caloocan Congressman Edgar Erice matapos siyang i-disqualify ng COMELEC sa pagtakbo sa eleksyon 2025. Sinamahan pa siya ng ilang taga-suporta sa COMELEC building sa Intramuros sa Maynila. Dinisqualify ng COMELEC Second Division si Erice. Kaugnay ng mga pahayag niya tungkol sa kontrata ng COMELEC at Miro. Nilabag umano ni Erice ang Omnibus Election Code na nagbabawal sa panggugulo sa election process. Pero giit ni Erice, wala siyang nalabag na provisyon ng Omnibus Election Code. Binigyan ni US President Joe Biden ng presidential pardon ang kanyang sariling anak na si Hunter. Ibig sabihin, hindi na pwedeng sentensyahan ng kulong si Hunter para sa mga kasong kinakaharap niya. Na-convict siya sa kasong illegal possession of firearms at federal tax violations. Paliwanag ng US President na single out at ginamit ang mga kaso ni Hunter ng mga kalaban sa politika. Dating ipinangako ni Biden na hindi siya mangingialam sa kaso ng kanyang anak. Sabi naman ni Hunter, inamin at inako na niya ang kanyang mga pagkakamali. Hindi raw niya sasayangin ang clemency na ibinigay sa kanya. Tinawag naman ni US President-elect Donald Trump na pang-aabuso at kawalan ng hustisya ang pagbibigay ng pardon sa nakababatang Biden. Tuloy-tuloy ang learnings, lalo't solid kapuso pa rin si Kuya Kim Atienza na nag-renew ng kanyang contract with GMA Network. At extended din ang fun facts every weekend dahil sa bago niyang show. Makichika kay Lars Santiago. Surprise! Sigurado mapapatumbling pa sa tawa ang suki natin. Mula sa araw-araw na pakikipagkulitan sa TikTok clock, Pila na mga suki! hanggang sa araw-araw na pagbibigay ng makabuluhang impormasyon. Sa Kuya Kim, ano na sa 24 oras? Bukan natin. Yon! Ganda. Sa loob kasi nito, merong compressed gas. Magpapatuloy ang pagsishare ni Kuya Kim ng entertainment at kaalaman sa mga kapuso sa kanyang pagre-renew ng contract sa Kapuso Network. May kakaiba pang paandar sa kanyang contract signing. Ang kanyang kontrata, dineliver ng robot na si Kimbot. Dumalo sa contract signing sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, GMA Integrated News Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seba, Entertainment Group Consultant Darling De Jesus Bodigon, at ang manager ni Kuya Kim na si Noel Ferrer. Ako po'y talagang humbled dahil ako'y kailangan ng istasyon. At yung huling 3 taon na nandito ko, ang feeling ko parang 20 taon na ako rito eh. Sa dami ng pinagawa sa akin ng GMA7. At hindi pangit na bagay. Yun ay magandang bagay. To be needed and to be relevant and to be on free television at this point in time. We're also very, very happy that, nag-renew si Kim sa atin. He's become a true kapuso. Sa maikling panahon, nandun nakikita naman the depth of the relationship that has developed, and there's the highest regard for Kim. Talagang binigay ng Diyos na maging kapuso si Kuya Kim. Everything has been so smooth. We really love him, and siyang
siguro ang pinaka-versatile talent natin dahil siya lang ang talent na may shows sa entertainment group, sa public affairs, and sa news. Mga kwentong viral at hot on cam na bumubukaw sa... Extended naman ang pagbibigay ng kaalaman ni Kuya Kim tuwing Saturday morning sa kanyang bagong show na Dami Mong Alam, Kuya Kim. Pero ang nahuling ahas ni Cobra Franz kasama ang kanyang grupo ay isang King Cobra. Nakahanda na rin ang Christmas episodes ng show. Lahat ng mga trending topics tungkol sa Pasko, lahat ng kaalaman na pwede nating malaman tungkol sa Pasko, nakakasana yan. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Buena manong paandar ngayong Desyembre ang pagpapailaw ng iba-ibang Christmas decor sa Antipolo. Doon lalong ramdam ang simoy Pasko dahil sa lamig ng kanilang klima. At nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz! Vicky, tayo na rito sa Antipolo pero hindi muna para rito ay maligo tayo kundi para magpasko. Mga Paskong Pinoy-inspired na mga tahanan pero may snow at Santa Claus kasama ang kanyang mga reindeer. Damhin ang mala white Christmas feel sa Christmas village na ito sa Antipolo. May pinailawan pang giant Christmas tree sa Sumulong Park ngayong gabi. Bago nito, may isa pang giant Christmas tree ring pinailawan muna sa isang mall sa Antipolo downtown. Simbolo rin ito ng pagkakaisa ng mga Antipolenyong gawing sustainable ang kanilang pamumuhay. Ang materyales kasing ginamit puro recycled na alinsunod sa Yes to Green program ng lungsod. Lalo pang sumaya ang selebrasyon sa mga inihandang pagtatanghal at lalong hiniyawan ang magarbong fireworks display. At kahit 23 days pa bago ang Pasko, damang-dama na talaga ang Christmas breeze. Dahil sa lamig na ng panahon gaya rito sa Antipolo, Rizal. Aabot sa 18 to 19 degrees Celsius ang temperatura rito ngayon, pero lalo pa raw lalamig ang panahon habang papalapit ang Pasko at lalo na sa Enero at Pebrero. Pinakamalamig sa bahagi ng norte gaya ng Benguet na pwede raw umabot hanggang 10 degrees Celsius ang temperatura. Mahangin po kasi yan pag mas mataas, mas hilly, mas mountainous yung lugar. Kahit hindi po mababa yung temperatura, mahangin din po kasi pag medyo mataas po yung lugar. So, added factor po yun sa paglamig ng isang area. Payo ng Pag-asa magdala ng panangga o proteksyon sa ginaw at magbaon ng gamot para sa may allergic rhinitis. Vicky, kani-kanina lamang ay mas lalong nagpasaya sa selebrasyon ang sparkle artist na si Isabel Ortega. At ngayon naman talagang kilig na kilig at na-excite ang mga tao dahil sa panibagong fireworks display na magarbo rito, no? Bukas ang Sumulong Park at ang Antipolo Downtown para sa publiko para ma-enjoy ng libre ang White Christmas Village rito. Vicky? Galing! Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Inaresto ang vice-alkalde ng Marawi City na si Anwar Romorus Abidin Abdul Rauf dahil sa kasong pagpatay. Inaresto siya kaninang umaga sa loob ng compound ng Marawi City Hall. Ayon sa mga otoridad, dadalhin ang vice-alkalde sa RTC NCR Branch 121 sa Caloocan City. Wala pang inilalabas na karagdagang detalye kaugnay sa kaso. Gamit ang isang high-tech camera, 80 iligal na paraan ng pangingisda ang nabisto sa Joint Aerial Patrol ng Pilipinas at Canada. Kabilang yan sa mga dahilan ng mahigit 1 bilyong pisong pagkalugi ng fishing sector sa bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang aktual na kuha ng high-tech na camera ng Dash 8 Aerial Surveillance Aircraft ng Fisheries and Oceans Canada sa kanilang ginawang pagpapatrolya sa silangang karagatan ng bansa bilang bahagi ng Operation Bantay Lawud. Ang 2 linggong joint aerial patrol sa pagitan ng Canada at BIFAR ng Pilipinas, bahagi ng Indo-Pacific Strategy ng Canada para labanan ng illegal fishing. Mahigit 1.3 billion pesos daw ang nawawala dahil sa illegal na pangingisda sa buong mundo, kabilang na sa mga karagatan ng Pilipinas. Sa 70 oras na operasyon, 88 potensyal na illegal na aktibidad ang kanilang nakunan. Serious violations such as fishing in closed areas, unregistered vessels, use of prohibited gear, and failure to be properly marked. Bukod dito, marami rin daw silang nakitang barkong pangisda na nakapatay ang kanilang monitoring system o mga tinatawag na dark vessels, isang indikasyon umano na may ginagawa silang illegal. Kasama sa area surveillance sa mga kawani ng BIFAR. Figuratively and literally, this is an eye-opener for BIFAR.
Before, we were focused only on deploying surface assets, and it can only cover much. With this air asset, we were able to cover vast expanse of maritime areas. Madalas na paglabag umano ang pagpasok ng mga barkong pangisda sa mga closed fishing areas tulad ng Visayan Sea na sarado dapat ngayon sa commercial fishing. You have the optical video, you have radar, you have all the parameters of location, time, speed, all visual to a judge or prosecutor. So it's very effective evidence. It's very difficult to refute our findings. Ang BIFAR may panukala na raw na makakuha ng air asset na may ganito mga high-tech na gamit para tumulong sa kanilang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Ang Canada, bukas naman umano para tumulong. We do sell this technology around the world, so we are very much amenable to having conversations, both G to G and other venues, to be able to look at opportunities to provide this technology. Ang mga ebidensya na nakuha ng eroplanong ito, pinoproseso na raw ngayon para sa potensyal na pagsasampa ng kaso sa mga fishing vessels na nakunang lumalabag sa mga fisheries laws ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Proud to Miss Universe 2015 P Awards back sa achievement ni Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Sabi ni Pia, very happy siya lalo't si Chelsea ang kauna-unang itinanghal na Miss Universe Asia. Ibinigay raw ni Chelsea ang kanyang best para i-represent ang bansa at alam daw ni Pia na hindi isa sa walang bahala ni Chelsea ang nakuhang opportunity. Na-meet na raw ni Pia si Chelsea at nakita niya na sincere, sweet at authentic ang fellow queen. At may tip din si Queen P kay Chelsea. There's so many opportunities and I would suggest that she makes the most out of it. She's the first, so she'll kind of set the standard of what Miss Universe Asia is. She has to really make it her own. At mabilis na chika naman tayo para updated sa showbiz happenings. 1.4 billion pesos and counting. Ganyan kalakas ang pagmamahal nyo para kina Ethan at Joy worldwide. Dahil dyan, ang Hello Love Again ang first ever Filipino film na umabot sa mahigit 1 billion ang sales sa global box office. Showing pa rin yan in 700 cinemas worldwide. All the way to Osaka, Japan, very grateful si Sparkle star and Oppa Kim Jisoo sa kanyang Outstanding Actor Award in Cross-Cultural Series sa 2024 Imawa Ima Asian International Film Festival. Para yan sa kanyang pagganap bilang si Dr. Kim Young sa Abot Kamay na Pangarap. Umuwi ring winner si Kiray Celis sa category na Best Performance in a Comedy para sa kanyang recent film. Screams Power K-drama na agad ang next project together ni na South Korean singer and actress IU and Byeon Wosok. Gaganap ang dalawa sa upcoming romance drama na Wife of a 21st Century Prince this 2025. At lalong buhay na buhay ang Paskong Pinoy ngayong Desyembre na. Dumarami ang nangangaroling at pati mga tourist spot feeling festive na sa dami ng makukulay na ilaw tulad sa Poway Church at sa City of Pines. Nakatutok si Ian Cruz. Sinabayan ng fireworks display ang pagpapailaw sa mga establishmento sa Session Road sa Baguio. Lalong nagliwanag ang paligid sa higanteng Christmas tree, tampok ang ilang scenes from the Nativity. Dagdag atraksyon din ay 12 lantern parade ng isang universidad doon. Lalong lumutang ang ganda ng Poway Church sa Symphony of Lights. May enjoy yan hanggang sa January 3. We encourage everyone to interact with our art installation. Respectfully po, yung mga spheres po ay pwede po hawakan, pwede ihag, but let's be gentle po. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur, Christmas Village naman ang kinagiliwan. Truly, a picture-taking paradise dahil puno na naggagandahang dekorasyong pamasko. Pwede pang sumegway ng food trip sa night market.
Pero di lang yan ang dinarayo sa Ilocos Sur. Dahil sa vegan, agaw pansin naman ang unique Christmas tree. Tad-tad din ang Christmas lights ang City Hall at may giant parol pang mistulang Ferris wheel. Hindi rin nagpahuli ang atraksyong ito sa Capitol grounds ng Balanga, Bataan. Sure na mapapatigil ang mga nagna-night strolling dahil ang mga higanteng parol at iba pa ang Christmas decor perfect din for selfies and group photos. Paskong Pasko na rin sa Samal, kung saan may mga nagsimula ng mga ruling. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. May arrest warrant ang aktres na si Rufa May Quinto para sa kasong may kinalaman sa issue ng Dermacare. Ang parehong kumpanya na nag-ugat ng pagkakakulong ng isa pang aktres na si Neri Naig Miranda. Kinumpirma yan ng kanyang abogadong si Attorney Mary Louise Reyes. Naharap daw ang aktres sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulations Code. Paglilinaw ng kanyang kampo, hindi naharap ang aktres sa non-bailable kasong large-scale estafa. Naharapin daw ng kanyang kliyente ang kaso. Git pa ng abogado ng aktres, biktima rin si Rufa May sa issue. Pag-iisipan daw nila kung maghahain sila ng kaso. Prioridad nila na maglagak ng piyansa at malinis ang pangalan ng aktres. She will face those charges po, including this na, mag-voluntary surrender siya. And magpo-post po kami ng bail for that. She's worried kasi nga, hindi naman totoo yung mga allegations sa kanya. Kasi my client po, she's just the term is brand ambassador. She's a model endorser. Kung tutusin, siya po talaga isa din siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima ng pang-i-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan hawak naman po namin ng ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Patuloy po naming sinusubukang makuha ang payag ng Dermacare kaugnay sa issue. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 23 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ganito ang Pasko ng